Okay. So yun ang we are already in our casework drill number 1. Of course, no fair use, copyright, statute kasi book-based tayo. PRC needs. Casework no drill number 1. Kung mapapansin niyo yung sinabi ko nga, may nagtanong, ano ba to? Ano yung exam natin? Siguro kung kaso mo ko sa iniisip nung nag-chat, it's all about pagit familiar. Kaya sinabi ko nga sa first 3 session, yung diagnostic test or grand opening, kasi inad ko na lang yung perks na foundations. Kasi sabi ko, every methods may ma-add talaga or mauulit na foundational knowledge. Good for you na ano ba dito, parang nare-review ko na kayo dito. Okay? So casework pa rin tayo. Meron, di ba? Meron yung mga sort of basic knowledge na yung definition. Tells us about nature, Filipino life, Proverbs. Kung titignan mo yung Proverbs na sa libro siya ni Mendoza, kalimutan ko lang ng chapters, may mga Proverbs doon, no? May mga insight doon ng iba-ibang iba-ibang, example, Ilocano, Cebuano, may maraming Proverbs doon. Even the Bible have Proverbs. 21. Refers to the right need of the client. Okay, ito po yung self-determination. Paano ba tumatakbo itong self-determination? Kasi hindi po ibig sabihin na yung self-determination ay hayaan mo yung client mo. Sa group work, ano daw ang type na leader ka kung hinahayaan mo yung mga subordinates mo. Lies is fair. Na parang medyo you're too much delegating. Ganon yan, di ba? So, pag self-determination ka, pag principle yung pinag-uusapan, parang ganito yung case. Meron kang professional suggestion, sasuggest ka sa client mo, ay, kanina lang ma'am, anin na lang. Pero di ka magbuot-buot. No? Hindi ka kung sa Bisayang buot-buot. Kung sa Tagalog yan, parang hindi ka pa rin hindi ka dapat pumili para sa client mo. Bakit, sir? Kasi, the rational view, democratic view, diba yung kanina yung may tanong democratic view. Meron tayong democratic view sa tao na meron siyang kakayahang mag-rason. Hindi yung rason nga bad way. Meron siyang kakayahan sa sarili niyang pag-iisip na tama. 23. Face-to-face meeting o interview. Communication, pwede kasi siya ang sinasabi kasi dito, medium. Ang kasi dito, tinatanong, medium daw, medium. Ano yung medium dito? Face-to-face, di ba? Face-to-face. Communication class, hindi po necessarily na yung medium ng communication ay face-to-face. For example, tayo ngayon, di ba nagko-communicate tayo? Narinig niyo ba ako? Like. So what we are doing right now is I'm communicating to you. So dito po natin makita na hindi pwedeng yung maging sagot. Kasi kung communication, nag-communicate naman ako sa inyo. But hindi face-to-face. So pagkaintindi ko sa tanong ay face-to-face. I can communicate you without face-to-face. Ay, of course, nakikita niyo yung mukha ko, but online po to. So interview po yung mukhaan. Hindi po siya pwedeng tawagin interview kung hindi siya face-to-face. 24. Advocacy model. Requires social worker be an lobbyist. Ano yung lobbyist? Itong lobbyist, i-describe ko siya, ginagamit talaga ito ng mga advocate. So para ito klaso, meron kasi siyang mga skill na dapat meron ka. Example, skill of researcher ka. For example, nag-research ka ng ganito.
may output ka na ng research mo. And then, ito pala yung reason bakit malnourished yung mga bata. It's because you have your research, you have your documentary. So yung documentary mo, ilalabi mo siya. Ano yung ibig sabihin na lalabi? Parang binibigay mo siya in a formal way but at some point privately. Ilalabi mo siya example sa meeting dun sa barangay, sa mayor's office, sa Senado, or Malacanang, kaya ano ba yan, no? So, yan po yung lobbyist. May nilalabi kang isang information para being an advocate, yung pinaglalaban mo, na matulungan yung taong yan, mangyari. Okay, ito, halata naman, no? It's all about instruction. Pag may instruction, kaya yan, education and training. If you are familiar, I think meron kayong subject na community education and training, di ba? The subject, it's all about pedagogy of teaching, instructional method, no? Facilitative, at some point, instructional. So, facilitate yung mga tao, ganun. 26. Okay, ano to, functions to, di ba? Social work. Which is also familiar in casework, lumalabas pa rin ito. Except for rehabilitative. Okay? Pero sa libro ni Mendoza, actually, dito, meron namang rehabilitative doon, actually, yung curative, restorative, rehabilitative, isa lang. Get me? Dito, okay, ang right term. Sa libro, it's more about restorative lang talaga, paulit-ulit. So, pag restorative, sige, ilagay na lang natin sa context ng isang prostitute. Prostitute. Paano mo tulungan yung isang prostitute? Ang first na gawin mo ay restorative. Okay, so, from the word restore, i-restore mo siya sa kalagayan siya, prostitute lang po, simpleng babae, gano'n. Pwedeng ilayo mo siya dyan, i-restore mo siya, gano'n. Preventive, of course. Kasi may nangyari na, prostitute na nga siya eh. Preventive dyan ay, ang magagawa mo lang dyan, gagawa ka ng mga actions na hindi na siya makabalik sa pagiging prostitute. Developmental, kaugnay lang mo, for example, naging prostitute siya kasi wala siyang trabaho. Pag binigyan mo siya ng trabaho, ano yung tawag dyan? Yan yung developmental. Okay? Kasi klase dapat mo kasi kasi alam naman natin yan, na prostitute siya kasi yung issue dyan, trabaho. 27. Americans. Okay? Spaniards, it's more about charity. Religious yung motivation. Americans, sila tayo yung child welfare. Japanese, ano yung naiambag ng Japanese, sir? Ano kaya? Ano yung naiambag ng Japanese sa atin? Sagot mo, anime. Naruto, no? Gano'n isa. Ano ba naiambag ng Japanese sa atin? O yung Ashita treasure daw, sir. O yun yung hindi pa nahanap daw ng mga hukay. Yun, no? Wala talaga. So, in social welfare, sinira tayo ng Hapon. Yun yung naiambag ng Hapon siguro daw, class. Anime, tsaka Yamashita treasure. Okay? Kung lumabas yan iwan ko na lang baka yun yung sagot. But in mostly Spaniards, hospitals, first schools, 1565, Miguel Lopez de Legazpi, Parochial School of Cebu. Ano pa ba? That's more religious yung motivation sa Lazaro Hospital, mga asylums, Americans, yung government yung umawak ng policy responsibility sa social welfare at saka yung present child welfare. Bilisan natin, Mag-recite na tayo 28.
Ay, kuhan nyo na lang, slow mo. 28. Yung Japanese, wala talaga. Natatawa ako sa anime na sinabi ko. Baka may mga half Japanese dito, no? Hmm. Meron ba half Japanese dito? Tingnan natin yung mga mukhabe. Meron pala, meron. Meron mga mukhang Japanese. Okay. Anyway, lumalabas na naman in terms of, ang tanong kasi it's all about what influence, no? What influence na nabigay pag Spaniards, religious. Okay? And pagdating sa Americans, ang pag-establish ng government yung sumalo ng social welfare. 29. Service po yung sagot dito. Okay, service. Baka casework yung sinagot nyo kasi casework yung subject. Na kung may mga ganyan via class na mga estudyante, kung ganyan yung subject na title, yan na lang yung sinagot. Sayang, sayang kasi bonus question kasi. Community outreach, ano to sir? Yung kapares nitong community outreach, yun yung tanong na ko. Paano daw nakakatulong yung isang agency or mayroong pamamaraan paano ma-deliver yung services? So, unang pamaraan is walk-in. Ano yung walk-in? Alam niyo na to no, sa mga institutions, hospital, even sa paaralan, no? Agency, walk-in. Simple lang na walk-in yung client. Pumunta siya ng pusa sa agency, humingi ng tulong. Tinatawag din siya voluntary. Ano naman yung referral? Ibig sabihin, ito yung case, may nanawag ng 9111. Meron po, sobrang 911. May nagtawag ng 911 kasi may kapitbahay na nagsaksakan. So, concerned citizen yun eh. So, ang tawag dyan ay involuntary, humingi ng tulong. So, tinatawag din siya referral. Ibig sabihin, ni-refer yung case niyo para mahingan kayo ng tulong. Mga ganun, di ba? May mga witness na nangyari. And yung next, ito yung community outreach. May isang liblib na lugar na hindi maabot ng tulong. Si Cara David no, nagkumuha siya ng documentary. Nag-documentary siya, si Cara David. Yung eyewitness ba? Si Cara David kasi yung mama niya, accordingly sa professor namin, dean siya na, naging dean yung mama niya ng College of Social Work and Community Education sa UP. Kaya yung mga ni Cara David, mga ganyan, community outreach. Can you get me? Loud and clear ako? Likes. Okay, so yan po yung community outreach. Yung social work yung pumunta. Example, kung yung social work pumunta ng Siquijor, yung isang isla doon, ano yung mode of helping? What's the mode of helping dyan? Walk-in? Voluntary, or community outreach? Outreach po yan. 28, 29. Total well-being of members of your society. Social justice. Ay, hindi. Ano ba to, no? Mali-mali yung mga kuha nito. Sorry, mali-mali, no? Itong 29, ang tamang sagot dito ay B. Social welfare. Diba kasi pinatype ko nito? Mali-mali. No? So, social welfare yung pag sinabing total well-being. Social welfare. Excuse mo na.
Kumuha lang ng tubig, no? Just get water. Ito. Ito. Documented lahat ng action. Okay, where are we? Where are we now? So dito 29, D yung sagot. 30, focus of social welfare is, ano kaya? Meeting needs. Hindi po meeting people. Mag-meet pa mo. O mag-meet tayo, ganun. O, magkitaan lang kayo, wala ganun. Establishing partnership, hindi po. Magbigyan talaga ng tulong yung mga nangangailangan. Meeting goals. Bakit ba nagkamiron kayo ng goals? Kasi may needs. So, yung pinakaugat talaga na may goals is needs. 31. Social functions. Okay? Latado ano? Specific ka. Ano yung mga functions ng social work? Meron tayong restorative function, preventive function, and developmental function. 32. Alam niyo anong libro to? Itong libro to is nasa, baka magulat kayo sa libro ha. Meron ba kayong libro na Philippine Encyclopedia in Social Work? Type nyo kasi importante yan. Baka, meron ba kayong libro na Philippine Encyclopedia in Social Work? Ang daming malabas dyan. Kasi ang alam lang kasi natin, sir, yung libro ni Mendoza, sir, yun yung, o yun di ba yung social work, edition 4, hindi lang po yan yung pinaka-importante. Kung papipiliin nyo ako, class, ganito, kung papipiliin nyo ako, bigyan nyo ako ng, kung example, tatanungin nyo Sir James, sir, ano yung dalawang libro na ititira mo? In the rest, you can disregard. Kung pwede, yung libro ni Mendoza, yung Orange Book, at saka yung number 1 ko, Orange Book, at saka yung encyclopedia. Kaso lang, kung ikukumpara ko yung dalawang volume ng encyclopedia versus yung social welfare, mas pipiliin ko yung encyclopedia. Kasi ang daming lalabas doon, super detailed. Kasi sa review kasi ni Mendoza, ay, basic lang. I'm so blessed na yung encyclopedia na libro na yun, binigay lang sa akin. And then nabasa ko siya, I think 2 times. Ang daming naitulong yun sa akin. Ito yun, no? Ito yun, no? Ito yun, nandun yun. Ito na yung parang, ito na yung action na ginagawa ng isang worker pag may disaster. So meron yung phases. Meron yung emergency phase, disaster phase, rehabilitation phase. Okay? But I believe, no, kung nagre-review center ka, binibigyan nila kayo nito ng ganitong mga question. No? Ng mga rehabilitation phase. Try kong ako hindi ko kasi ma-picture yung libro kasi kapal-kapal nun. Yung encyclopedia kasi class, mas makapal pa yun sa Orange Book. Kaya ang daming information doon.
And then, isa din yung sa naging naitulong sa akin na may pass yung board exam. Importante yan eh. Maghanap na kayo ng librong ganun. Encyclopedia. Di pag sinabi natin encyclopedia, para nandyan na lahat. Totoo. Di ba? Ngayon ko lang na-introduce. Ngayon ba yung narinig na may librong ganyan? Sinong like dyan, like? Ngayon nyo lang ba? Hindi ko na malitok, no? Ngayon nyo lang ba narinig na may librong ang daming nag-likes? Yes, totoo. I-search natin kung sino yung author. Encyclopedia in Social Work. Encyclopedia in Social Work. Ang dami kasing author niyan. Kasi actually, yung Encyclopedia in Social Work, okay, meron si Philippine Encyclopedia, sorry. Ano na Philippine Encyclopedia? Okay, ito. May PDF. Okay, tignan nyo yung page. Yung page niya, class, ay totoo to, no? Totoo to. 1,200 page. Sino yung author? Si Petra Di Hoya. Diba narinig nyo yan? I think may question tayo dyan. So please, no, nadadownload lang pala. Nadadownload lang yung iba. Nadadownload yung ibang PDF. Much better na si Petra Di Hoya yung may mga na-integrate naman ako na questions galing sa libro na to, but hindi comprehensive. It's better that you have the book. Okay. So, food program and food for work. So, itong kasi, para kasing yung scenario ay may nabagyuhan, nasira yung bahay, walang trabaho. So, may mga activities doon na binibigay sa mga clients and belong yan sa phase na rehabilitation phase. Anyway, 33. Ano na yung ambag ito ni Quezon. Yung sagot nyo. To confirm this, ha? Parang yung sagot dito is letter B. Public Assistance Service. Daming mistype eh. Yes, totoo. Daming mistype. Naguguluhan ako kasi parang hindi nag-coincide yung nasa utak ko sa yung nakita ko. Kaya naguluhan ako. Parang may mali. Alam mo yun something na parang nadaanan mo na yung tanong na to. Tapos, iba yung nakaset dito, iba yung nakaset na sagot. Kaya nga, parang may tumusok sa utak ko na parang mali to, mali talaga. B yung tamang sagot dito. Okay? So, May 41, 1941, sa panahon ni Quezon, Public Assistance Service under the Bureau of Public Welfare. Importante po to. Bakit, sir? Kasi, isa to sa naging, parang ito yung one of the pioneering agency bago siya naging DSWD. Kaya nga yung sinasabi ko, class, no? Yung pag-aaralan nyo yun lang sa history ng social welfare. Yung chapter 2 lang, ha? Chapter 2 lang. Kasi ang dami sa agency doon. Yung pinaka-importante na pag-aaralan nyo lang is yung mga related papatungo sa DSWD. I believe meron ako nabigay na ulit-ulit na yung
Kung ano yun, slide na yun. 34. Okay. These agencies are governed by their own charter, bylaws, and by a government board. Okay, governed by their own charter. Okay? By a governing board, NGO po. Kasi yung government agency po, okay, of course, pag government, of course, kontrolado ng gobyerno. ₱35. So, itong 34, meron silang sarili. Okay? ₱35. Workshop now, developmental function. 36. Of providing social resources, of course, social provision. Providing o provision, yan. 37. This refers application of array of intervention, na-apply lang. Iba po yung service delivery. Kasi nag-deliver ka lang ng service. ₱38. The entities responsible for providing assistance to the needy is church, simbahan. Konektado po lahat, no? Kung sinabi po doon yung ang motivation po ng Spaniards na tumulong ay religious. So of course, mga religious person din yung nag-deliver sa church, sa simbahan, mga kumbento. 39. Okay? Expectation. Status, sabihin yung antas mo sa buhay. Status. 39. 40. It's right and just for a man to help a man. Ano yan? Humanitarian. Ibig sabihin, yung tao dapat tulungan. Ganun, di ba? Humanitarian. ₱41. O, ito na po yung sinasabi ko na isa sa mga sangay that what makes as a profession, meron po tayong systematic body of knowledge. At kanina po, bilong po dito yung tested knowledge, hypothetical knowledge, and assumptive practice wisdom. 42. Faith, individualist, who always the best. Shall we? 43, the most powerful motivation is religious motivation. Other question to this is that doing good for the salvation of the soul, religious motivation. 44. Okay, these are institutions established by Americans for special groups except care for the elderly. Okay? Care for the elderly. Americans po yung tanong, ha? Kasi yung sa Spaniard kasi meron silang meron silang sa mga matatanda. Parang yung term nila is parang golden acres, parang ganun. 45, period of birth voluntary immunization. The American. So, similar na tanong dito is yung kanina na ito daw yung panahon o yung era
na ang tawag dyan, parang nag-take na ng ang governmental responsibility na sila na bahala sa social welfare ng mga tao. Dati-dati walang pakialaman dati. Dati-dati ang ginagawa lang ng gobyerno ay protection. Oh, kasi dati-dati man kuan naman, mga gira-gira. So yung social welfare dati, isa lang yung sangay. Protection lang sa mga colonizer. Habang nagkalaunan, of course, gira. Wala, hindi man responsibility ng gobyerno na pakainin yung mga tao, bigyan ng pagkain. Ang social welfare dati, protection lang sa digmaan. Wala na pakialam yung gobyerno in terms of pagkain, hospital, wala na. Gamutin mo yung gamot mo. Ganun yun. So, nag-advance and ang tawag doon, nag-evolve yung social welfare. Kaya ngayon, meron ng hospital. So, sinaklaw na ng gobyerno yung kalusugan. Meron family planning. Pare-pareng family planning. Pinapakialaman ng gobyerno. Ano pa ba? Marami na yung sangay ng social welfare. But dati talaga, yung wala pang kuan, yung social welfare lang dati ay hindi social welfare yung tawag. Sorry ha. Yung concern na ng gobyerno dati, bigyan mo kami ng tax. Nag-involve siya dati, infrastructure, gumawa ng daan. But hindi talaga concern dati yung kuan. Anyway, 46. Social functioning po to. Okay? Okay, ito yung personalism. So, itong personalism ay nilalapitan mo yung kakilala. Ito diba, ni-refer. Pero yung nagkatakot dito na case kasi, baka mas may better na agency na i-refer yung client sadyang doon ka na lang kasi kakilala mo yung kuan. Ang tawag po dyan is personalism. The tendency na lapitan mo yung kakilala mo. Para siyang kuan din eh. Magiging root din siya ng red tape. Yun yung red tape. Fixer yun. Fixer, okay. Tatawa ko sa fixer mo. 48. Natural condition or environment. Take note class na yung kuan po yung environment, no? Hindi lang po yan cultural or environmental, pati na po physical condition. For example, gaano kakalapit sa parents mo. Environment po yan. Anyway, 49. Kasi father behavior attitude, which one assumes. Okay, socialization po to. Let me check. Gawin ko sa mga sagot na to. Socially, okay. The pattern of attachment. That's right, socialization. Learning the pattern. 49A. 50, communication A.